Ihanda mo na ang pera mo dahil inilabas na ang pinakahinihintay ng marami. Ang bagong Yamaha Aerox 155 2025 version. Mas pinaganda ang forma, may mga nadagdag na features at mas lalong pinaastig. Ito ang 2025 version Yamaha Aerox 155. Pinagkaguluhan ito nang inilabas na ito sa bansang Indonesia. Actually, sa bansang Indonesia kasi talaga nauunang inire-release ang mga bagong motor ng Yamaha o Honda. At pagdating sa forma nga nito, mas lalo itong naging sporty, mas modern at mas pogi talaga. Ang headlight nito naka-dual LED projector. Maliwanag na ang bato ng ilaw nito kumpara sa previous version. Mas aggressive na rin tingnan ang DRL ito o daytime running light. Parang galit yung kanyang disenyo kaya napaka-astig dito pa lang sa harapan nito. Then yung kanyang mga turn signal lights nandito na ito sa taas. Naka-LED na rin ito kaya mas kitang kita. Pagdating naman sa taillight nito, Yamaha R1 inspired ang design nito. Kaya mas lalo itong naging sporty tingnan. Kung mapapansin natin, ganito rin yung disenyo ng Yamaha Sniper 155 kasi nga inspired sila pareho sa Yamaha R1 na isang big bike ng Yamaha. Naka-LED na rin yan kaya kitang kita. Din yung kanyang mga turn signal lights binago na rin ang disenyo. Mas maliit na itong tingnan pero ito ay naka-LED na rin kaya mas maliwanag kaya mas visible tayo sa kalsada. So pagdating sa lighting system nitong bagong Yamaha Aerox 155, lahat ng ilaw nito naka-LED na. At isa pa sa bago dito, meron itong ESS o Emergency Stop Signal na kapag nagbiglang preno ka from 50 kph, automatic na mag-a-activate ang kanyang hazard lights para maging aware yung nasa likuran mo. At isa pa sa in-upgrade dito sa bagong Yamaha Aerox 155 na siguradong matutuwa ang marami ay ang kanyang preno sa likuran. Kung mapapansin kasi natin, ang kasalukuyang Yamaha Aerox 155 na nandito sa Pilipinas ay naka-drum brake ang likurang preno nito. Na isa sa dahilan kung bakit inaayawan ito ng ibang gustong bumili sana ng Yamaha Aerox. Pero itong bagong Yamaha Aerox 155 2025 version, pareho nang naka-disc brake harap at likod kaya mas malakas na ang stopping power nito. Pero pagdating sa ABS version, single channel ABS pa rin. Sa harapan pa rin ang kanyang ABS o anti-lock braking system. Then pagdating naman sa suspension nito, mas pinalakihan ng 30mm ang kanyang inner tube. So mas maganda na ang play ng kanyang suspension dito sa harapan. And dito naman sa likuran ay naka-dual shock. Kung mapapansin natin, merong sub-tank yung ibang Yamaha Aerox na nakikita natin sa video na ito. Pero itong merong sub-tank ay para lang sa Yamaha Aerox ABS version at sa Yamaha Aerox Turbo version. Sa standard version, wala itong sub-tank. Pagdating naman sa meter panel, bago na rin ang disenyo. Naka-fully digital display dito sa standard version at dito sa ABS version. Mas modern na siyang tingnan, mas sporty at mas malinis tingnan kumpara sa previous version. At para sa akin, mas gusto ko yung bagong disenyo ng kanyang meter panel ngayon. Parang medyo nakahawig yung kanyang meter panel sa mga big bike din ng Yamaha, no? Then yung naka-turbo version naman, ito naman yung naka-TFT display. Ito mas magandang tingnan dahil mas modern at pwede mong i-connect ang cellphone mo dito para pwede ka na mag-navigate dyan. Dito mo na makikita sa mismong screen ng iyong motor. Kaya mas advanced itong naka-TFT display. Pagdating naman sa makina, ito ay 155cc, liquid-cooled 4-stroke single overhead cam, 4-valve single cylinder, fuel injected and powered by Bluecore technology at meron pa itong VVA o variable valve actuation. Ang maximum power ay ganun pa rin naman, 11.3 kilowatts at 8,000 RPM. Pero itong merong turbo, mas malakas ang kanyang maximum torque dahil 14.2 Nm at 6,500 RPM. Samantalang sa standard version at sa ABS version na walang turbo, ganun pa rin naman, 13.9 Nm at 6,500 RPM. So walang nagbago sa makina nito, pareho pa rin sa kasalukuyang Yamaha Aerox na nandito ngayon sa Pilipinas. Bale, ang nabago lang itong turbo version. Mas malakas na ang kanyang arangkada. Anyway, itong Yamaha Aerox Turbo, meron siyang tinatawag na Yamaha Electronic CVT o YECVT. Ito ay hindi na gumagamit ng bola dito sa kanyang panggilid. Bale, gumagana na lang siya through electronic at meron ka na lang pipindutin para kung gusto mong mas malakas ang kanyang arangkada. Meron siyang low, merong medium at merong high. Depende yan sa paggagamitan mo. At meron itong dalawang mode, ang sport mode at ang touring mode. Sa sport mode, syempre dito mas mararamdaman nating mas malakas ang kanyang performance. Sa touring mode naman, ito naman ay para sa mga chill ride lang o relax na biyahe lang. So pagdating talaga dito sa bagong Yamaha Aerox 155 Turbo, mas advanced talaga ang kanyang features. Pero pagdating sa forma, pareho lang din naman. Anyway, yung kanyang tangke nandito pa rin sa harapan. Ang kanyang fuel capacity ay ganun pa rin naman, 5.5 liters. Sa fuel consumption, di rin naman naiiba, ganun pa rin naman. At pagdating sa mga gulong nito, ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 110 by 80 by
14, sa likod naman ay 140 by 70 by 14. At yan ang maganda sa Yamaha Aerox dahil malalapad ng kanyang mga gulong. Pagdating sa stability talaga napakaganda, kahit i-banking mo siya, iwas ka sa mga slide kapag ka naka Yamaha Aerox ka. Pero syempre depende pa rin yan sa gulong mo. Ang seat height naman nito ay 790mm pa rin, kaya perfect na perfect sa mga average height na Filipino rider. Then ayan, di ba, ang lapad ng kanyang upuan, kaya relax na relax ka sa mahabang biyahe. Then dito sa kanyang footboard, parang medyo mas humaba yung kanyang apakan dito, no? So mas magagalaw-galaw mo yung paa mo. Pero hindi mo pa rin matutuwid ang paa mo dahil nga ito ay design for sport. Hindi siya kagaya ng NMAX na naka-extended footrest. Kapag ka naka-bend kasi ang paa natin, pagdating sa cornering, mas madali tayong makakaliko. So doon dinisenyo itong Yamaha Aerox 155. Then sa ilalim ng upuan nito, meron pa rin itong malaking underseat storage sa 24.5 liters. Na same pa rin naman sa previous Yamaha Aerox 155. So ganun pa rin yung laki ng kanyang storage at kasya na rin dito ang isang full face helmet. Then yung standard version ay disusi pa rin ito. Yung ABS version ay syempre naka-keyless. Then meron na itong built-in charging port na USB type na. So hindi mo na kailangan ng adapter. Wire na lang ang kailangan mo kung mag-charge ka ng cellphone mo. Then yung kanyang bulsa dito sa harapan ay medyo malalim-lalim na rin. Pero isa pa rin ang bulsa niya dito sa harapan. Anyway, meron itong 4 na variant sa Indonesia. Ang Yamaha Aerox Alpha Standard, ang Yamaha Aerox Alpha Cyber City, ito yung naka-ABS version, ang Aerox Alpha Turbo at ang Aerox Alpha Turbo Ultimate. Pagdating naman sa presyo, hindi rin naman kasi natin pwedeng i-convert directly itong pera sa Indonesia dito sa Pilipinas dahil hindi naman yan na magiging presyo kapag dinala yan dito sa Pilipinas dahil lalabas na mas mura ang kalalabas ang presyo nito. Dito tayo magbabase sa kasalukuyang presyo ng Yamaha Aerox 155. Kung yung standard version ngayon dito sa Pilipinas ay ang SRP ay 123,000 pesos, posible kapag dinala na itong bagong Yamaha Aerox 155, posibleng pumalo ito ng 126,000 to 127,000 pesos. At yung ABS version naman, kasalukuyang nagkakahalaga ito dito sa Pilipinas ng 146,000 pesos. At kapag dinala na itong 2025 version ng Yamaha Aerox 155, posibleng nag-range na ito ng 148 to 149,000 pesos. Yung sa turbo naman, yan ang medyo alanganin tayo. Mukhang hindi naman yan dadalhin dito sa Pilipinas, no? Pero ang siguradong dadalhin lang dito sa Pilipinas ay yung standard version at yung ABS version. Hindi naka-TFT display at walang turbo. Pero kung sakali mang dalhin yung naka-TFT display, meron turbo na Yamaha Aerox, ay mas maganda, di ba? Para mas pogi talaga, para mas maganda yung Yamaha Aerox na nandito. Dahil marami pa rin naman bibili niyan kahit na medyo mas mahal ang kanyang presyo. So yan guys, yan ang bagong Yamaha Aerox 155 2025 version na mas lalong pinapogi ang design, mas lalong naging sporty. Ang ganda ng color combination na sana ganitong kulay din ang ilabas dito sa Pilipinas kapag dinala na siya dito. At sigurado akong marami sa inyo ang excited na dalhin na ito dito sa Pilipinas. Posibleng dumating yan dito sa Pilipinas sa month of March or month of April ngayong 2025. Kung hindi man yan ilabas sa event ng Inside Racing, posibleng ilabas yan sa event ng Makina Moto Show ngayong April 2025. Kaya abang-abang na lang tayo sa mga susunod na update dito sa bagong Yamaha Aerox 155 2025 version. Ikaw, anong masasabi mo dito sa bagong Yamaha Aerox 155? Excited ka na rin ba na dumating ito dito sa Pilipinas? Isa ka rin ba sa bibili kapag dumating na ito dito? I-comment mo na lang sa baba ang iyong opinion at kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun lang guys, hanggang sa muli, ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.